We magnify your holy name. Dahil walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Sa hapon na ito, sa aming pagdiriwang ng Kapaskuhan, kami nagpapasalamat dahil patuloy nyo kaming sinamahan from the first day of January up to now. Kitang-kita sa aming mga buhay kung paano nyo kami sinamahan. May mga challenges, may mga hamon, may tagumpay, but salamat sa lahat ng yon. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. At sa hapon na ito, sa aming pananambahan, hayaan mo na masumpukan mo kami na binibigay namin yung pinakamainam na pagsamba sa Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, for you are Emmanuel, God is with us. Hallelujah, salamat Panginoon. Ito yung katotohanan na patuloy naming dadalhin habang kami humahakbang sa mundong ito bilang mananampalataya. Ikaw ay laging sumasa amin no matter what. Hindi nyo kami pababayaan. Kaya sa hapon na ito, patuloy naming inayahan ang yung banal na presensya na siyang patuloy na lumukob sa kabuuan ng lugar na ito. Wala kang lalagpasan. Hayaan mo, Ama, na ang bawat isa ay ibibigay yung pinakamainam na pagsamba at kung paano nila binibigay yung 100% na pagsamba at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, ganun mo din ito ibabalik sa kanilang mga buhay. Isang salitang, huwag kang matakot. Kasi alam ng Diyos na marami tayong kinatatakutan. Okay? Marami tayong, palaging advance tayo mag-isip. Pero huwag, mga kapatid, huwag kang matakot. Sinabi niya yung kay Joseph, sinabi niya yung kay Mary, sinabi niya yung kay Zacharias. The same. At bago tayo pumalaot, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, bakit natin inukot ang mga ito? Hindi lang para i-inform kayo ng mga talatang ito, matatagpuan sa mga artikulo na libro. Ang salita ng Diyos, kung bakit siya nandyan, ay para pwede nating panghawakan at maging totoo na kalakasan ng ating espiritual na buhay. Magsabi po ng Amen. Totoo. Na maging kalakasan ng ating espiritual na buhay. You know, bakit? Nandyan ang banal na kasulatan. Upang sa ganun magalit natin sa ating personal na pagpapalakas sa ating espiritual na buhay. Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Ibig sabihin, and through the rivers, they shall not overflow you. Ibig sabihin, magdumating man ng mga problema na parang nakaka-overwhelm, kaya parang malulunod ka. Pati kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay mayroong pagtitiwala sa pwedeng gawin ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka kailanman hahayaan ng Diyos na malunod sa mga problema mo, gaano man kalakihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayaw lang na nag-iisip na malulunod tayo, no? Hindi tayo kailanman hahayaan ng Diyos na malunod sa mga problema. Can I hear an amen? When you walk through the fire, ibig sabihin kung may mga testing, may mga trial, hindi daw masusunog, na hindi ka daw masasaling o kaya naman maaanggihan ng anumang mga tinatawag na init ng mga pagsubok na yan. Dahil tandaan nyo yan, ha? Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na ipapahiya lang tayo. Amen po ba daw? Yeah. Tandaan mo yan, kapatid. Kung inaalaw ka ng Diyos sa mga sitwasyon na yan, hindi para pahiyain ka. O ba, ibigyan ka ng kahihiyan. No. Ipinapakita lang ng Diyos, pag inaalaw niya yung mga sitwasyon na yan, ipinapakita niya na may mas gagawin siyang higit na dakila sa iyong buhay at sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan ay makikita mo ang higit na kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos. Let us give God a bigger clap for it. Sabi ni Max Lucado, and I quote, God gets into things. God bless. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that everyone must return to their ancestral thrones to be registered. Joseph of the house of David traveled with Mary, his betrothed, from Nazareth to Bethlehem. Mary was expecting a child, and the journey was long and difficult.
Almost there, Mary. Bethlehem is just ahead. I'm going to find a place to rest in Joseph. The baby is coming. Please, do you have any room for us? My wife is about to give birth. I'm sorry, the inn is full, but there's a stable out back. It's not much, but it will shelter you for the night. May the Lord bless you for your kindness. That night, in the quiet of stable, the Savior of the world was born. Mary gave birth to her firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Born in such humble surroundings, yet you are the King of glory. The soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has done great things for us. Born is the King, the one who will bring hope, peace, and salvation to the world.